Sa loob ng subway, malakas na umiiyak ang isang sanggol. Dahilan upang magalit, at mawalan ng pasensya ang ilang pasahero sa paligid. Habang patuloy ang ingay, isang pasahero ang biglang sumigaw sa ina ng bata. At sinimulang pag-alitan ito sa harap ng lahat. Sa halip na hamupa ang sitwasyon, lalo lamang nitong pinataas ang tensyon, at gulo sa loob ng tren. Habang patuloy ang kaguluhan sa loob ng subway, isang lalaking tahimik na nanonood sa nangyayari. Dahan-daang nagsuot ng kanyang earbuds, pinipiling huwag makialam sa gulo sa paligid niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ex-girlfriend. Tinitigan niya sandali ang screen ng kanyang cellphone, ngunit pinili niyang huwag sagutin ang tawag nito. Pagdating sa susunod na istasyon, bumaba ang lalaki mula sa tren. At habang naglalakad sa platform, muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ex-girlfriend. Sa pagkakataong ito, matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, atubili niya itong sinagot, at maikling sinabi na papunta na siya sa trabaho. Sa kabilang linya, ipinaliwanag ng kanyang ex-girlfriend na nasa ospital siya, matapos kumpirmahin ng doktor na buntis siya. Dahil nabigla, at nalilito rin siya sa balita, gusto niyang marinig ang opinyon ng lalaki tungkol sa sitwasyon. Labis siyang nabigla sa narinig, kaya nawalan siya ng pokus habang naglalakad. Sa gitna ng pagkalito, aksidente siyang nakabangga ng isang random na tao sa istasyon. Dahilan upang mahulog ang kanyang cellphone sa sahig. Habang patuloy na umiikot sa isip niya, ang balitang ibinahagi ng kanyang ex-girlfriend. Dahil sa matinding gulat at stress, bigla siyang inatake ng hika, habang pilit kinokontrol ang kanyang paghinga. Kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang inhaler, at ginamit ito upang unti-unting huminahon. Muli siyang nakatanggap ng tawag, ngunit bago pa man niya maayos na marinig ang kabilang linya. Biglang nawalan ng signal ang kanyang cellphone, at kusaring naputol ang tawag. Pagkatapos nito, naglakad ang lalaki sa isang mahabang koridor ng istasyon. Hanggang sa mapansin niya ang isang karatula na may nakasulat na Exit 8. Tahimik at halos walang tao sa paligid, maliban sa isang nag-iisang taong naglalakad na mabagal, sa di kalayuan. Pagkatapos niyang madaanan, ang isa pang karatula na may nakasulat na Exit 0. Lumiko siya sa koridor, upang hanapin ang tamang daan palabas. Ngunit sa kanyang matinding gulat, napansin niyang bumalik siya sa parehong lugar, na dinaanan niya kanina. Naroon muli ang parehong karatula, at maging ang lalaking nakita niya kanina, ay tila nasa parehong pwesto pa rin. Sa puntong iyon, pinili niyang magpatuloy sa paglalakad, umaasang makakakita rin siya ng tamang labasan sa dulo ng koridor. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan dahil muli na naman siyang bumalik sa parehong lugar. Nalilito sa sitwasyon, napatingin siya sa lalaking dumaan sa koridor. Doon niya biglang napagtanto, na pangatlong beses na pala siyang bumabalik sa parehong lugar. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan siyang lumingon, at bigla siyang natigilan nang makita ang isang lalaki na nakatitig sa kanya. Habang awkward, at nakakakilabot ng ngiti sa mukha nito. Dahil sa matinding takot, agad na tumakbo ang lalaki palayo sa koridor. Sa sobrang panik, mabilis siyang tumalikod at tumakbo naman sa kabilang direksyon. Sa kasamaang palad, kahit saan siya tumakbo ay dinadala pa rin siya ng koridor sa parehong lugar. Napansin niya ang isang emergency alarm sa dingding, agad niya itong pinindot umaasang may tutulong. Ngunit walang nangyari. Pagkatapos noon, desperado niyang sinubukang buksan ang mga pinto sa kahabaan ng koridor. Ngunit walang nangyayari sa kanyang pagtatangka, lahat ng pinto ay nakalock. Habang nakatitig siya sa isang poster na nakadikit sa dingding, bigla siyang natigilan sa matinding gulat nang makita niyang tila may dugo na bumabagsak mula rito. Dahil sa takot, mabilis siyang umatras ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na likidong tumutulo sa kanyang ulo. Nang tumingala siya, napansin niyang ang dugo ay tila nagmumula mismo sa karatulang Exit 8. Dahil sa matinding takot, muling nagsimulang tumakbo ang lalaki sa kahabaan ng koridor. Ilang sandali, napansin niya muli ang isa pang lalaki na abala sa kanyang cellphone. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita naman niya ang isang bagong karatula na may nakasulat na Exit 1. Sa tabi ng karatulang iyon, napansin niya ang isa pang palatandaan na may nakasulat na serye ng mga tagubilin. Ayon dito, kailangan niyang maging maingat at bantayan ang anumang anomalya sa paligid.
Kung sakaling may mapansin siyang kahit anong kakaiba o hindi normal, kailangan niyang agad na bumalik sa pinanggalingan niyang direksyon. Patuloy na naglakad ang nawawalang lalaki, ngunit muli na naman siyang bumalik sa parehong lugar. Gayunpaman, napansin niyang may nagbago, ang dugo na kanina'y nakikita niya ay biglang nawala. At ang karatula ay hindi na nagpapakita ng mensaheng bumalik siya. Nakita niya muli ang isa pang taong naglalakad sa koridor, at agad niya itong nilapitan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatanong, hindi siya pinansin ng lalaki, patuloy lang itong naglakad na parang wala siyang naririnig o nakikita. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa koridor, ngunit dahil sa matinding stress, muli siyang inatake ng hika. Sa gitna ng kanyang hirap sa paghinga, napansin niya muli ang isang karatula Exit 0. Patuloy na naglakad ang lalaki, ngunit sa pagkakataong iyon, nagbago ang kanyang pag-iisip. Sa halip na matakot agad, naging determinado siyang obserbahan, at pag-aralan ang mga anomalya sa paligid. Gamit ang kanyang cellphone, nagsimulang kumuha ng litrato ang lalaki, ng bawat detalye sa koridor. Isa-isa niyang kinunan ang mga poster sa dingding, ang mga mukha ng mga lalaking dumadaan. Ang emergency alarm, bawat pinto na kanyang nadaanan, pati ang photo booth sa gilid, at ang mga locker sa kanto. Sa pagtingin niya sa mga kuhang larawan, napansin ng lalaki ang huling poster na may nakasulat na 1. Natuklasan niya na ang lahat ng mga larawan ay may parang film noise, na hindi dapat naroon. Doon niya unti-unting napagtanto na maaaring hindi pababa, o random ang mga numerong nakikita niya sa koridor. Nagdesisyon ang lalaki na magpatuloy sa paglalakad, ngunit sa pagkakataong ito ay mas umasa na siya sa kanyang memorya kaysa sa mga kuha ng kanyang cellphone. Habang dahan-dahan siyang sumusulong sa koridor, maingat niyang sinusuri ang bawat detalye. Nang lumingon ang lalaki, nakita niyang muli ang lalaki na nakangiti sa kanya. Nakatayo sa koridor, parang hindi natural at may bahid ng panlilinlang. Sa halip na makipag-ugnayan, agad siyang tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Biglang naging mas nakakatakot ang sitwasyon, nang mapansin ng lalaki na sinimulan siyang sundan ng nakangiting estranghero. Dahil sa matinding takot, tumakbo siya ng tumakbo sa kahabaan ng koridor. Ngunit sa kanyang pagtakbo, nadapa siya at napasubsob sa isang sulok ng koridor. Ngayon, ang estrangherong lalaki ay nakatayo ng kalmado, habang tahimik na nakatingin sa kanyang cellphone. Na para bang walang nangyayaring kakaiba sa paligid. Dahan-daang bumangon ang nawawalang lalaki mula sa sulok, at ipinagpatuloy ang paglalakad sa koridor, pilit pinapakalma ang sarili. Kinuha niya ang kanyang bote ng tubig mula sa bag, at uminom. Pagkatapos niyang magpatuloy sa paglalakad, muli na naman siyang bumalik sa parehong lugar ng koridor. Dahil dito, huminto siya at sinimulang suriin. Muli ang lahat ng detalye ng mga karatula, ilaw, pinto, at mga taong dumadaan, mas maingat at mas kritikal kaysa dati. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang iyak mula sa isa sa mga locker, sa gilid ng koridor. Dahan-dahan niyang binuksan ito, at sa kanyang gulat, may nakita siyang isang sanggol sa loob. Mabilis siyang umatras, at agad na isinara muli ang pinto ng locker. Biglang umalangaw-ngaw ang iyak ng sanggol, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sa isang locker, kundi sa lahat ng locker sa koridor. Sabay-sabay at mas malakas kaysa dati. Dahil malinaw na isa itong anomalya, mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa pinanggalingan niya. Sa kanyang pagtakbo, nakita niya ang karatula na may nakasulat na Sign 3. Nang makarating siyang muli sa parehong lugar, huminto ang nawawalang lalaki at maingat na sinimulang suriin ang paligid. Habang ginagawa ito, ramdam na ramdam niya ang hirap sa paghinga, inilabas niya ang kanyang inhaler. Tuloy-tuloy lang siyang naglakad, hanggang sa tuluyan niyang malampasan ang bahagi ng koridor na iyon. Hindi nagtagal, may panibago na naman siyang nakita, isang karatula na may nakasulat na 4. Pagbalik niya sa pangunahing bahagi ng koridor, muli niyang sinuri ang bawat detalye sa paligid. Sa pagkakataong ito, wala siyang napansing anumang anomalya o kakaibang pagbabago. Dahil dito, nagpasya siyang magpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang panibagong karatula na may nakasulat na 5. Pagkatapos nito, muli niyang inulit ang parehong proseso, dahan-daang naglalakad habang maingat na sinusuri ang bawat detalye ng koridor, upang makita kung may anomalya.
Ngunit habang nakatuon siya sa paligid, bigla siyang naantala nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Tawag na naman iyon mula sa kanyang ex-girlfriend. Nang sagutin niya ang tawag, agad siyang tinanong ng kanyang ex-girlfriend kung nakapagdesisyon na ba siya tungkol sa sitwasyon nilang dalawa, at sa pagbubuntis nito. Dahil dito, hindi niya agad napansin ang mahihinang iyak ng mga sanggol na unti-unting lumalakas mula sa likuran niya. Habang kausap ang kanyang ex-girlfriend, ikinwento niya ang nangyari sa subway. Na walang sino man ang tumulong sa inang may umiiyak na sanggol, at kung paanong pinili rin niyang huwag makialam noon. Habang kausap ang kanyang ex-girlfriend, tuluyan nang bumigay ang kanyang emosyon. Naiiyak niyang inamin na pakiramdam niya ay hindi siya handang maging ama, at hindi siya father material. Sa kabila ng kanyang pagkalito, sinasabing pupuntahan niya ito sa lalong madaling panahon. Habang patuloy siyang naglalakad sa koridor, hindi niya napansin na may presensyang sumusunod na pala sa likuran niya. Nang sa wakas ay makita niyang muli ang karatula, nanlumo siya nang mabasa ang nakasulat dito, Exit 0. Doon niya napagtanto, ang tawag mula sa kanyang ex-girlfriend ay isa ring anomalya. Dahil doon, na-reset ang lahat ng kanyang pag-usad, at muli siyang bumalik sa simula ng misteryosong koridor. Wala na siyang ibang pagpipilian, kundi magsimulang muli sa simula ng koridor. Ngunit sa pagkakataong ito, may malaking pagbabago siyang napansin. Ang pangunahing lugar na dati normal, ang ilaw ay naging kulay dilaw, na parang nababalot ng kakaibang static at lumalalang anomalya. Dahil sa matinding galit at desperasyon, ibinagsak ng nawawalang lalaki ang kanyang bag sa sahig ng koridor, muli siyang inatake ng matinding hika. Tuluyan siyang napaluhod sa sahig habang umiiyak, pakiramdam niya'y wala na siyang paraan para makatakas, sa walang katapusang koridor. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang nagawa kundi ang mamilipot sa sahig, habang hirap na hirap huminga. Napasigaw siya sa galit habang pilit nilalabanan ang panik, na unti-unting lumalamon sa kanya. Sa kalaunan, unti-unti ring huminahon ang nawawalang lalaki, pinilit niyang paalalahanan ang sarili na hindi siya maaaring sumuko, kung gusto niyang makalabas sa koridor na iyon. Dahan-dahan niyang iniwan ang kanyang bag sa sahig, pagkatapos ay tumalikod siya at muling nagsimulang maglakad. Makalipas ang ilang sandali, nakita niyang muli ang karatula na may nakasulat na 1. Sa susunod na pagdating niya sa parehong lugar, may napansin siyang batang lalaki na tahimik na nakatayo sa koridor. Dahil sanay na siyang makakita ng mga anomalya, agad niyang inisip na maaaring isa na naman itong panlilinlang ng misteryosong lugar, pinili niyang magpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, nang makita niyang muli ang karatula na may nakasulat na 0, lalo siyang nalito. Dahil dito, dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa bata. Sa pagkakataong iyon, napansin niya ang isang galos sa pisngi nito. Sinubukan ng nawawalang lalaki na kausapin ang bata, ngunit sa halip na sumagot, mabilis itong tumakbo palayo sa koridor. Dahil sa pagnanais na maintindihan ang nangyayari, agad niya itong sinundan hanggang sa marating nila ang isa pang bahagi ng lugar. Doon, huminto ang bata at tahimik na itinuro ang isang lalaki sa di kalayuan. Sa pamamagitan ng pagturo ng bata, napagtanto niya nawawala din ang lalaki na napadpad. At natrap sa parehong kakaibang lugar na kanyang kinalalagyan. Nang muli niyang matagpuan ang bata, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito, pinipiling huwag na itong iwan mag-isa sa nakakatakot na koridor. Habang magkasamang naglalakad ang nawawalang lalaki at ang bata sa koridor, may napansin silang isa pang taong naglalakad sa di kalayuan. Sa pagkakataong ito, isa pala itong high school girl, na tahimik na naglalakad sa misteryosong lugar. Mahinahon nitong sinabi na naliligaw rin siya sa koridor, at matagal nang naghahanap ng paraan para makalabas. Dahil dito, nakiusap siyang sumama sa kanila. Sumang-ayon ang lalaki na isama ang dalaga, at sabay-sabay silang nagpatuloy sa paglalakad habang maingat na nagmamasid sa anumang anomalya sa koridor. Habang tahimik silang sumusulong, biglang napaisip ang high school girl, at nagtanong kung posible bang patay na silang lahat. At ang lugar na iyon ay isang uri ng purgatorio, kung saan na-trapped ang mga kaluluwa. Tinanong niya ang dalaga, kung sa tingin ba nito ay may kasalanan siyang nagawa. Ngunit bigla itong tumawa, mabilis na binaliwala ang sinabi niya, at sabing nagbibiro lang siya. Bigla siyang nagsimulang ulit-ulitin ang isang parirala, paulit-ulit at walang tigil. Hanggang sa tila nag-freeze siya sa loob ng ilang segundo,
parang nawalan ng kontrol sa sarili. Dahil sa biglaang realization, mabilis na tumakbo pabalik ang lalaki at ang bata. Sa main area ng corridor, muling nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga. Na tila normal na ulit ang kanyang kilos, matapos ang kakaibang pangyayari kanina. Samantala, ang nawawalang lalaki at ang bata ay maingat na nagmamasid sa paligid, sinusuri ang bawat detalye upang makita kung may anomalya. Napatigil ang bata, at napatitig sa isang pinto sa gilid ng koridor. May kakaiba dito, isang doorknob na nakapwesto sa gitna, isang bagay na sigurado siyang wala roon kanina. Hindi napansin ng lalaki ang kakaibang doorknob sa pinto, kaya ipinagpatuloy niya ang paglalakad. At hinatak ang bata papunta sa unahan, mas nakatuon sa paghahanap. At muli silang bumalik sa karatula na 0. Dahil sa matinding frustration, biglang napuno ng galit ang lalaki, at pinunit ang instruction sign sa corridor, sa kanya ito inihagis sa sahig. Pagkatapos ng ilang sandali, unti-unti rin siyang kumalma, humingi siya ng tawad sa bata, na tahimik lang na nakamasid sa kanya. Sa pangunahing lugar ng koridor, sa wakas ay nakita nila ang isang hagdan na patungo sa labasan. Dahil sa pag-asa na makalabas na, tuwang-tuwa ang lalaki, at agad na tumakbo patungo sa hagdan. Gayunpaman, patuloy na hinila ng bata ang lalaki, pilit siyang pinipigilan na umakyat sa hagdan. Sa gitna ng pagkalito at tensyon, nakawala ang lalaki mula sa pagkakahawak, at tuluyang nakabitaw ang bata. Tinawag ng lalaki ang bata, at hiniling na sumama ito sa kanya paakyat sa hagdan, ngunit nanatiling tumangging sumama. Tila may mas malalim na dahilan kung bakit ayaw nitong sumama. Samantala, habang tumatakbo paakyat ang lalaki sa hagdan, tahimik na naglakad pabalik ang bata sa pangunahing koridor. Doon, nakita niya muli ang karatula na may nakasulat na 1. Sa sandaling iyon, napagtanto ng bata na ang hagdan na inakyat ng lalaki ay isang anomalya. Nang marating ng bata ang karaniwang lugar ng koridor, naabutan niya ang lalaki na tahimik na naglalakad. Ngunit may kakaiba sa kanya, isang malamig, at halos walang emosyon na ekspresyon sa mukha. Sinubukan ng bata na hawakan at hilahin ang kamay ng lalaki, parang pilit siyang pinapabalik sa dating direksyon, at hinihiling na huwag nang magpatuloy sa ginagawa nito. Sa kasalukuyan, napatigil ang nawawalang lalaki habang nakatitig sa karatulang 0. Doon niya biglang napagtanto na mali ang kanyang unang hinala, ang bata ay hindi isang anomalya. Sa halip, isa itong tunay na tao na gaya niya ay napadpad lamang sa walang katapusang koridor. Dahil dito, lumapit siya sa bata at mahinahong niyaya itong sumama, piniling magtulungan na lang sila sa paghahanap ng tunay na paraan palabas. Nakarating silang muli sa pangunahing lugar ng koridor, mas maingat at magkasama na ngayon ang nawawalang lalaki at ang bata. Biglang huminto ang bata at itinuro ang isa pang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Lalo siyang napapaisip kung ano talaga ang kanyang papel sa siklong ito. At kung bakit patuloy siyang nauugnay sa bawat anomalya na kanilang natatagpuan. Kaya patuloy silang naglakad sa koridor, sinusubukang unawain ang lahat ng nangyayari at maghanap ng paraan palabas. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, muli na naman silang napunta sa karatulang 0. Walang pag-aalinlangan, muling nagsimula ang dalawa at nagpatuloy sa paglalakad sa koridor, mas maingat at mas alerto sa bawat detalye. Sa pagkakataong ito, napansin ng lalaki ang isang bagay na hindi niya nakita noon, ang sining sa isa sa mga poster ay nagbago. Nang mapansin ng lalaki ang pagbabago sa poster, agad niyang inanunsyo na may anomalya at kailangan nilang bumalik agad sa pinanggalingan. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy ang bata sa paglalakad pasulong, tila mas nakatuon sa direksyong tinatahak nila. Walang nagawa ang lalaki kundi sundan ang bata, habang patuloy itong sumusulong sa koridor. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita niyang muli ang karatulang 1. Sa halip na magdulot ng takot, tila kumpirmasyon ito ng isang pattern, na mas pamilyar sa bata kaysa sa kanya. Sa sumunod na pag-ikot ng koridor, walang napansing kakaiba ang lalaki habang maingat silang naglalakad muli. Ngunit ang bata ay biglang napatigil at tumitig sa isang pinto, ang parehong pinto na may doorknob sa gitna na tila hindi pangkaraniwan. Dahil sa reaksyon ng bata, napatingin din ang nawawalang lalaki sa pinto na may doorknob sa gitna, at doon niya napagtanto na isa na naman itong posibleng anomalya.
Sa iisang kilos, sabay silang tumalikod, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa tuluyang makita ang karatulang to. Pagbalik nila sa main area, biglang namatay ang mga ilaw, na nagdulot ng ganap na kadiliman sa koridor. Agad na binuksan ng nawawalang lalaki ang flashlight ng kanyang cellphone, upang makita ang paligid. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may narinig silang malakas na kalabog sa itaas. Doon nila napansin na bumagsak ang ventilation lead, at mula sa bukas na butas ay may tumutulong likido, na dahan-daang tumutulo pababa sa sahig. Habang tumitindi ang tensyon sa main area, narinig nila muli ang mahinang iyak ng sanggol na tila nagmumula sa mga lagusan sa itaas. Dahil sa kaba, mabilis na lumingon ang nawawalang lalaki, at halos mabangga niya ang isang lalaki na tahimik na dumaan. Patuloy lang na naglalakad na parang walang nangyayari. Biglang may isang daga na mabilis na tumakbo malapit sa kanyang mga paa. Dahilan upang lalo siyang magulat at umatras sa gitna ng madilim na koridor. Kasabay nito, mas lalo pang lumakas ang iyak ng sanggol mula sa mga lagusan sa itaas. Dahan-daang itinaas ng lalaki ang flashlight, upang tingnan ang paligid at ang karatula sa itaas. Ngunit sa sinag ng ilaw, bigla siyang natigilan sa matinding gulat. Sa paligid ng koridor ay may ilang daga na gumagapang, ngunit hindi sila normal na hayop. May nakakabit na tila mga bahagi ng katawan ng tao sa kanilang mga likod, na parang baluktot at nakakakilabot na pagsasanib ng laman at hayop. Sa matinding gulat, nabitawan ng lalaki ang kanyang cellphone, dahilan upang muling mabalot ng kadiliman ang buong koridor. Biglang sumigaw ang isa sa mga daga, gamit ang tila bibig ng tao na nakakabit sa katawan nito. Sa matinding gulat, nabitawan ng lalaki ang kanyang cellphone, dahilan upang muling mabalot ng kadiliman ang buong koridor. Sa kabutihang palad, mabilis na nahanap ng bata ang telepono at ibinalik ang flashlight. Agad silang tumakbo pabalik habang nagsisimulang kumutitap ang mga ilaw sa paligid. Sa bawat pag-ilaw at pagdilim, nasalayan nila ang nakakakilabot na tanawin, maraming mantsa ng dugo sa sahig at mga kakaibang daga na gumagapang sa koridor. Ngunit nang makaliko sila sa isang sulok, biglang bumalik sa normal ang mga ilaw, at nakita nila ang karatulang 3. Sa susunod na loop, may napansin silang pusa na tumatakbo palayo, ngunit paglingon nila muli, isang babae na ang nakatayo, sa parehong pwesto. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang bata at tinawag ang babae na mama, saka desperadong tumakbo papunta rito. Ngunit agad na napagtanto ng nawawalang lalaki na isa itong anomalya, kaya mabilis niyang pinigilan ang bata bago ito makalapit. Habang pilit kumakawala ang bata, hinawakan ng babae ang kanyang tiyan at malamig na tinanong ang lalaki kung ano raw ba talaga ang gusto niyang gawin. Sa gitna ng emosyon at takot, tuluyang nawalan ng malay ang bata. Pagkatapos nilang marating ang sign number 4, umupo ang lalaki at hinintay na magising ang bata. Nang magkamalay ito, ipinaliwanag niyang sadya niyang iniwan ang kanyang ina noon dahil gusto niyang habulin siya nito. Dahil dito, inamin din ng lalaki na minsan ay ginawa rin niya iyon sa sarili niyang ina, noong bata pa siya. Habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang pagkabata, unti-unti nilang napagtanto na pareho silang lamaking hindi nakilala ang kanilang mga ama. Nang bumalik sila sa pangunahing lugar, agad na napansin ng bata ang isang kakaibang detalye. Ang numerong 8, sa karatula ay tila nakabaligtad. Bumalik silang muli, at matagumpay na nalampasan ang sign number 5 upang makapasok sa susunod na loop. Sa pagkakataong ito, may isang pinto na bahagyang nakabukas. Dahil sa pag-uusisa, sumilip sila sa loob at sa madilim na silid ay nakita ng lalaki, ang isang eksenang pamilyar. Ang sarili niya sa subway, tahimik na nakaupo habang hindi pinapansin ang umiiyak na sanggol, at ang pasaherong sumisigaw sa ina. Sa pagharap niya sa sariling alaala, napuno siya ng hiya at guilt, hindi niya kinaya ang makita ang sarili niyang kawalang pakialam. Kaya agad niyang isinara ang pinto, at inilayo ang bata, habang hinahanap nila ang sign number 6. Bago sila magpatuloy, tinanong ng lalaki ang bata kung ano ang gusto nitong gawin kapag nakalabas sila ng koridor. Simple lang ang sagot ng bata, gusto raw nitong kumain ng pizza. Ngunit nang tanungin niya ang sarili kung ano naman ang gusto niyang gawin, wala siyang maisagot. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa totoong mundo. Napansin ng bata ang kanyang pagkabalisa kaya iniabot nito ang isang maliit na shell.
At sinabing pampaswerte at proteksyon iyon. Sa susunod na loop, habang sinusuri nila ang paligid, biglang umalangaw-ngaw ang isang alarm. Kasunod nito, isang napakalaking alon ng maruming kayumangging tubig ang rumagasa sa koridor. Agad na tumakbo ang lalaki, ngunit nadapa ang bata at bumagsak sa sahig. Sa halip na iwan ito, mabilis siyang bumalik upang tulungan ang bata, at sa mismong sandaling iyon, tinamaan silang dalawa ng rumaragasang tubig. Habang nilalamon siya ng agos, nakakita ang lalaki ng isang panaginip. Nasa tabing dagat siya kasama ang kanyang ex-girlfriend, habang naglalaro sa tubig ang kanilang magiging anak. Tahimik silang nag-usap tungkol sa kanilang kinabukasan, at sinabi ng babae na naniniwala siyang magiging mabuting ama siya, at paprotektahan niya ang kanilang anak. Pagkatapos ay lumapit ang batang lalaki, at iniabot muli ang shell para sa proteksyon. Doon niya tuluyang napagtanto ang nakakagulat na katotohanan, ang batang kasama niya sa koridor ay ang sarili niyang anak. Mula sa hinaharap, o simbolo ng anak na hindi pa niya natatanggap. Dahil dito, mahigpit niya itong niyakap habang magkasama silang naglalaro sa tubig, mula sa kanyang panaginip. Pagbalik sa realidad ng koridor, muling nagkamalay ang lalaki, habang hawak-hawak ang bata sa kanyang mga bisig. Magkasama silang kumapit sa isang karatula, habang patuloy ang malakas na agos ng tubig sa paligid nila. Ngunit masyadong malakas ang rumaragasang baha. Unti-unting nawalan ng kapit ang lalaki, hanggang sa tuluyan siyang matangay ng tubig palayo sa bata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising ang bata sa sahig ng koridor, wala na ang baha at puro na lamang mga basang debris ang naiwan sa paligid. Ngunit ang nawawalang lalaki, ay wala nang bakas saan man sa koridor. Dahil ang rumaragasang tubig ay isa ring anomalya, maingat na bumalik ang bata sa koridor, at kalaunan ay natagpuan ang sign number 7. Patuloy siyang naglakad ng mag-isa, sinusuri ang paligid, ngunit wala siyang nakitang kakaiba sa pangunahing lugar. Dahil dito, nagpatuloy siya pasulong hanggang sa mawala siya sa likod ng isang kanto. Makalipas ang ilang sandali, muling lumitaw ang nawawalang lalaki sa koridor, tila buhay at ligtas. At gaya ng bata, wala rin siyang napansing anomalya sa paligid. Dahil dito, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa wakas ay makita niya ang sign number 8, na matatagpuan sa tabi mismo ng hagdan. Habang nakatingin sa shell na ibinigay sa kanya ng bata, tila naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, at ang kahulugan ng mga ito. Sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang bumaba sa hagdan. Sa bawat hakbang pababa, unti-unting bumalik ang normalidad sa paligid niya. Lumitaw muli ang ordinaryong mga tao, narinig niya ang ingay ng subway station, at bumalik ang signal ng kanyang cellphone. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang siklo ng koridor, tila tunay na siyang nakabalik sa realidad. Huminto siya upang bumili ng inumin, at agad na tinawagan ang kanyang ex-girlfriend. Sa mahinahong boses, ipinangako niyang papunta na siya sa ospital upang samahan ito. Pagkasakay niya muli sa subway, narinig niyang umiiyak ang isang sanggol. Muli ring nagsimulang sigawan ng isang pasahero ang ina ng bata, ang parehong sitwasyong dati niyang pinili na baliwalain. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na siya. Dahan-dahan siyang tumalikod at sinubukang tulungan ang ina, piniling makialam at magpakita ng malasakit, sa halip na iwasan ang sitwasyon. Sa simpleng desisyong iyon, ipinakita niyang tunay siyang nagbago matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa misteryosong koridor.